Pag binanggit yung team na Golden State Warriors, ano ang unang dumarating sa isip mo? Pwedeng si Steph Curry, no? And kung mababanggit naman din si Steph Curry, ano ang maiisip mo? Malamang ang shooting. And kahit yung mga casual fans naman alam yun. Pero ewan ko ba bakit ganito ang ginawa ng Lakers kahapon. May off-ball screen si GP2 rito kay Austin Reeves. And for sure, nakikita ni Jackson Hayes yan. Alam niya na maiiwan talaga ni Steph tong si Reeves dahil may screen. Pero hindi pa rin siya umangat. I guess game plan to ng Lakers, no, kasi nga walang action si Hayes dyan. Kung dapat umaangat pala si Hayes dito kay Steph, gagawin niya yan kahit pa malate siya. Pero kita nga natin na bumalik lang din siya kay GP2 at ganito nga po na naiwan talaga si AR. Linis tuloy ng look para sa isang Steph Curry. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe, idol. Palike na rin po ng ating video. Nakakatulong to sa build-up ng ating channel. Ito pa, tao ni Reddish si Paul. Si Reddish yung supposedly defensive stopper sana, kaso ewan. Tao naman din ni Dinwiddie itong si Clay. And ito yung hindi ko magets. Nasa game plan to panigurado at wala naman sa player. Bakit noong nag-screen na si Paul para kay Clay, hindi na lang mag-switch si Reddish dito kay Clay, di ba? Bakit kailangan pa talagang humabol ni Dinwiddie doon kung pwede namang rumekta na sila sa switch? Di komportableng tumira tong shooter kasi iwan parate yung tao niya. This will unlock din ng isa pang dimension ng opensa para sa Warriors. Iniiwan lang ng LA itong si Green kasi hindi naman din to shooter at all. Pero this game, bigla siyang naging shooter. 5 out of 7 siya from 3 na season high din para sa kanya. Perfect pa siya ngayong first half sa 3. Binibigyan din talaga siya ng espasyo ng LA, ang layo ni Hayes. Kaya credits din kay Draymond kasi pinagbayad niya yung depensa. Again, ayaw na naman nilang mag-switch. Si Paul na naman ang nagbibigay ng off-ball screen and si Rui, mukha naman sa angulo na ito na nakikita niyang ginagawa yan ng Warriors. Pwede siyang umangat agad dyan kay Steph habang hindi pa siya lumalampas ng screen. Sabay itong si Reddish na ang magsiswitch na lang kay Paul. Pero wala, late na siya masyado at masyado rin po itong madali para kay Steph. This time mga idol, successful naman ang depensa. Tignan nyo yung nangyayari. Ganon lang din sa kanan, si Draymond lang po ang nagbibigay ngayon ng screen and si Hayes, nakita na niya. At hindi na rin siya nag-antay. Although pwedeng kumari pa si Draymond dyan para mag-cut, pwede naman din mag-abang si Rui or D'Lo dyan. Dito nga nabasa ni Rui Hindi ko alam kung bad defense ba ito kay Reeves or sadyang magaling lang din talaga si Steph. Baka combination ng dalawa, isang crossover lang at iwan na siya. Ganon lang kadali. So anong nangyayari kapag ganon? Syempre, may ibang dumarating para pigilan siya. And nalilibre yung isa malamang. Although feel ko dapat lang na kumaripas si LeBron dyan kasi tao naman din niya yung libre. May sakit din daw to so baka yan din ang dahilan kaya hindi rin siya humabol. Magsiswitch naman din ang LA and feel ko masyado talaga tong madali para kay Steph Curry na isang screen lang, wala na kagad yung initial defender. Naiiwan na and ayun nga, magsiswitch nga itong si Prince pero kasi late na naman siya, buhat nung kabababa lang din itong bola. Walang set play mga idol, kesyo kabababa lang din. Dapat alam na nila yon knowing na Warriors ang kalaban. Tignan nyo si LeBron dito, isa rin tong halimbawa nung dapat ginawa rin ng LA. Paangat pa lang si Clay ay sinasabayan niya na to at nag-switch na kagad. So kita nyo, hindi siya nakatira. Na-pressure pa siya dahil sa pag-blitz at pag-hard show nga ni LeBron, may sakit pa yan and naging turnover din to entirely dahil doon. This time si D'Lo naman din ang nag-hard show kay Steph. Dito pa lang sa ibabaw na ibabaw. So natigilan na naman siya at give up din ng bola. Good read din to mula kay LeBron. Lastly mga idol, successful defense to nung una. Like dito nga, nadepensahan nila si Steph na tipong hindi siya makakatira. Sumasalubong naman din kasi si LeBron. Pero yung defense after nyan, kumusta? Okay din. Sumalubong si Hachimura doon kay Green, so at least hindi siya makakapag-layup. So okay din.
Ang problema nga lang ngayon mga idol sa LA, si LeBron andito pa. Walang tinatao. Si Reeves, syempre tao niya si Steph. Hindi niya pwedeng lubayan yan. So dapat itong mga to sa kanan ay hindi magko-commit sa mga tao nila for the meantime. Tamang basa lang sila dyan sa kung ano ang mangyayari. Kaso nga lang, nag-commit si Dinwiddie kay Klay kasi obviously siya yung shooter. Kaya naging mahirap din to kay D'Lo kasi sino ang aalalahanin niya dyan? Si Wiggins o si GP2? And si Wiggins ang dinikitan niya. Grabe tong shooting ng Warriors this game mga idol. Nagkaroon sila ng 26 3-pointers sa team at season high nila ito. Although hindi po ito ang pinakamataas sa buong NBA ngayong season kasi last March po ang Houston Rockets ay kumamada ng 27 na 3 sa isang laro. So nothing but spectacular pa rin ang ginawa ng Warriors mga idol, and yung 5 tres pa lang ni Draymond bibihira na rin talaga. Kilala ang Warriors sa tres pero tila pinababayaan lang sila ng Lakers na tumira rito. Ayaw mag-switch kahit na pwede naman, ayaw humabol, ayan tuloy. Olat sa dubs. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin po natin ang ating very first merch mga idol. Kobe Bryant vintage shirt yan. Paubos na rin po ang mga XL natin pero available pa ang medium pati large. PM nyo lang ang ating Facebook page and pwede rin kayo mag-check out through TikTok Shop mga idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.